Magandang araw sa inyo mga mag-aaral. Ako nga pala si Ginoong Nilan Dialyawan at sa araw na ito ating pag-uusapan at tatalakayin ang pasalita at pasulat na diskurso. So, bago natin ito pag-usapan, ating munang diskubrihin kung ano ang diskurso. Ang diskurso ay tumutukoy sa paggamit ng wika upang maipahayag ang isang mensahe. Sa mas malawak pa na kahulugan, ito ay isang makabuluhang palitan na pangungusap sa pagitan ng dalawa o higit pang tao. Makikita natin sa isang halimbawa nito, patungkol sa dalawang magkaibigan na nag-uusap tungkol sa pagbabago ng klima at kung paano sila makakatulong sa kalikasan. No, kung babasahin natin itong dialogong ito, makikita natin na isa talaga itong halimbawa ng diskurso dahil ito ay nagpapakita na palitan ng mga ideya at mga kaisipan sa pagitan ng dalawang o higit pang tao. No, makikita natin na ang diskurso ay isang makabuluhang palitan ng ideya at opinyon upang makabuo ng solusyon o pag-unawa sa isang paksa. Ngayon, dumako naman tayo sa dalawang paraan ng pagpapahayag o diskurso. Una, ang pasalita. No, ito ay isang uri ng komunikasyon o diskurso kung saan ang pagpapahayag ng ideya ay ginagawa gamit ang verbal na pamamaraan. No, ibig sabihin nito ay sinabi sa halip ng isinunulat. Karaniwan itong nagaganap sa mga usapan, talumpati, debate at iba pang anyo ng mga oral na pagpapahayag. Meron naman tayong dalawang uri ng pasalitang diskurso. Una ay ang pribado. Ito ay ang pagpalitan ng mga ideya sa pagitan ng dalawa o higit pang tao na matatawag na konbersasyonal. Ito ay ginagawa sa napasikreto sa pagitan ng mga nasa diskurso. Pag sinabi natin konbersasyonal, ito ay tumutukoy sa isang informal na paraan ng pakikipag-usap kung saan ang daloy ng diskurso ay natural at hindi mahigpit na sinusunod ang mga formal na tuntunin ng wika. Karaniwan itong nangyayari sa pang-araw-araw na usapan tulad ng pakikipag-kwentuhan sa kaibigan, pakikipag-usap sa pamilya o kahit sa mga kasual na talakayan sa trabaho. Yung mga halimbawa ng mga pribado na pasalitang diskurso ay pakikipag-usap sa kaibigang tungkol sa mga plano sa weekend nyo, pagtatanong sa tindero kung ano ang mga pinakamagandang produkto na mabibili, at ang mga pagsasabi ng sekreto sa isang malapit na kaibigan. Ang ikalawa namang uri ng pasalitang diskurso ay ang pampubliko. Ito ay ang pagsasalita sa harap ng maraming tao. Mga halimbawa nito ay ang talumpati, debate, at pati na rin mga pagre-report o mga talakayan na isinasagawa sa klase. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang paraan ng pagpapahayag o diskurso. At ito naman ang pasulat. Ito ay isang anyo ng komunikasyon kung saan ang pagpapahayag ng ideya ay ginagawa sa pamamagitan ng nakasulat na teksto. Hindi tulad ng pasalitang diskurso, ang pasulat na diskurso ay mas pinag-iisipan, mas organisado at maaring basahin ng paulit-ulit upang mas maunawaan ng mga mambabasa. Mga halimbawa nito, ang pasulat kasi ng diskurso ay ginagamit natin ito sa iba't ibang aspeto ng ating pamumuhay, lalo na bilang isang mag-aaral katulad nyo. Pati mga aspetong ito ay katulad ng mga akademikong sulatin, pampanitikan, professional journalistic, at pati na rin sa inyong mga personal na buhay, gagaya ng talarawan at liham sa kaibigan. Sa kabuuan, ang dalawang pangunahing uri ng diskurso na pasalita at pasulat ay parehong mahalaga sa epektibong komunikasyon. Ang pasalitang diskurso ay mas pabago-bago at nagaganap ng direkta sa pagitan ng mga tagapagsalita, nagbibigay daan sa agarang tugon at mas natural na interaksyon. Ito ay ginagamit sa pang-araw-araw na usapan, gaya ng talumpati at saka debate. Samantala, ang pasulat na diskurso naman ay mas maingat na pinag-iisipan, mas organisado at maaring balikan anumang oras. Ito ay ginagamit sa pananaliksik, akademikong sulatin, at iba pang anyo ng nakasulat na komunikasyon.
Para sa inyong pagtataya, magpapadala ako ng isang link ng Google Form na may mga nakalakip na ang mga katanungan na inyong sasagutin. Ang link na ito ipapadala ko sa ating group chat. Para naman sa inyong takdang aralin, gamit ang Microsoft Word, Canva o anumang digital na kagamitan, gumawa kayo ng isang Venn diagram at ihambing ang mga pagkakatulad at pagkakaiba ng pasulat at pasalita ng diskurso. Yun lamang lahat. Sana naman ay may natutunan kayo sa ating mga talakayan ay sinigawa ngayong araw. At maraming salamat sa pakikinig.